Dear Kap Carl, itago mo na lang po ako sa pangalang Laida. Isa po akong yaya sa Maynila. Laking Bacolod po ako, Kap. At dahil sa hirap ng buhay, ay napagpasyan ko na pumasok na yaya sa edad na 19 years old. Kap, at sa mga nakikinig, humihingi ako ng paumanhin dahil hindi ko pwede pangalanan ang lugar at mga taong nakasalumuha ko kung saan ako nagtatrabaho dati. Dahil medyo sensitibo po itong horror experience ko at dahil sa maimpluwensya po kasi ang pamilyang pinagsilbihan ko. Taong 2015 inalok kami ng kumare ni Mama na pangalanan na lang natin na Patring. Habang naglalakad kami sa palengke, "Uy, kumare, di ba naghahanap ang anak mo ng trabaho?" Tamang-tama, yung pinsan ko nakasambahay dun sa Maynila, yung amo nun naghahanap ng yaya para sa anak niya. Wika ni Aling Patring sa amin. "Ayan ma, pumayag ka na para kahit papano makatulong ako sa inyo ni Papa," wika ko sa mama ko. "Payagan mo na kumare, dahil sabi ng pinsan ko, mabait daw ang amo niya at libre lahat. May nakuha na daw silang yaya, kaso hindi pwede. Buntis kasi." Udyok ni Aling Patring na may kasamang chismis sa mama ko. "O sige, dahil malaki ka na, ikaw na magdesisyon sa buhay mo, Laida. Basta mag-iingat ka doon kung sakaling andun ka na," wika ng mama ko. Setyembre 25 ay lumuwas na ako ng Maynila. Paglapag ko ng NAIA, may isang matipunong lalaki ang nakabarong ang lumapit sa akin. "Ikaw ba si Laida?" tanong niya sa akin. "Opo, ako nga po," tugon ko sa kanya. "Huwag ka na magpo sa akin. Ako nga pala si Ramon, driver ng amo natin. Ako ang susundo sa'yo," wika ni Ramon. Habang nasasakyan na kami, Ramon, matagal ka na bang driver ng magiging amo ko?" tanong ko kay Ramon. "Matagal na din. 3 years na. Huwag kang kabahan na. Mabait ang amo natin. Basta sumunod ka lang sa mga gusto at utos nila," tugon ni Ramon sa akin. Makalipas ang 45 minuto na biyahe, ay narating na namin ang subdivision. Grabe, Kap. Nalula ako sa malalaking bahay sa subdivision na yun. Totoo nga, Kap Carl, mayaman ang pamilya ng pagsisilbihan ko. Malaking bahay at malawak na bakuran. May mga magagarang sasakyan pa at swimming pool. "Oh, dito na tayo," wika ni Ramon. Sinalubong kami ni Aling Melda, isang mayordomo sa bahay na yon. "Aling Melda, ito na po si Laida," wika ni Ramon kay Aling Melda. Ilang taon ka na, iha?" tanong ni Aling Melda sa akin. 19 po, ma'am," tugon ko sa kanya. "Nako, wag mo na akong tawagin, ma'am. Pareho lang tayo dito nangangamuhan. Kaso ako ang mayordomo sa bahay na ito," wika ni Aling Melda. "Nga pala, lahat ng utos ng pinagbabawal ay dapat sundin," dagdag pa ni Aling Melda. "Opo, Aling Melda," tugon ko naman sa kanya. "Ito ang aalagaan mo, si Ezekiel. 2 taon pa lang ito. Wala kang gagawin kundi aalagaan lang siya. Bawal siya ilabas sa bahay pag mainit. Bawal din siyang pakainin ng kung ano-ano. At bawal ka din pumasok sa silid niya
At dapat, pagdating ng 6 ng hapon, ay dapat ibigay mo na siya sa akin para may pasok ko na siya sa kanyang silid. At ayoko sa lahat, yung tanong ng tanong, maliwanag, wika ni Aling Melda. At dahil sa sinabi niya na ayaw niya sa mga taong tanong ng tanong, kaya sumagot na lang ako ng opo. Kaya Kap Carl, dapat bago mag 7 AM ay nakapag-ayos na ako. Kasi iaabot na ni Aling Melda ang alaga ko at ibabalik ko naman sa kanya bago mag 6 PM. Magta3 buwan na ako pagiging yaya ni Ezekiel. Kaya nagpagpasyan ko na magpaalam. Aling Melda, pwede ba kami dun sa garden? Ikot-ikot ko lang sana si Ezekiel. Wika ko kay Aling Melda. Sige, basta pag alam mong maaraw na, bumalik na kayo dito sa loob ng mansion ha? Dahil allergy ang bata sa init. Paalala ni Aling Melda. Habang nasa hardin na kami, biglang lumapit si Mang Ingo, isang magbabalot. Siya lang ang pinapapasok sa subdivision na yon para maglako ng balot. Bale, pag naglalako siya ng balot, umaga, bandang 6 to 7 AM. Dahil sa may order sa kanya, kaya sinasabay niya natin ang paglalako. Laida, ilang balot sa'yo? Wika niya sa akin. 2 lang sa akin, Mang Ingo. Pakibalot na lang, pati asin na din. Mang Ingo, ayoko ng suka ah. Tugon ko sa kanya. Dahil 3 na lang to, libre ko na sa'yo yung isa. Wika niya. Naku, salamat Mang Ingo ah. Wika ko sa kanya. Nang inabot na ni Mang Ingo, ang nakabalot na balot at asin, ay bigla akong kinagat sa balikat ni Ezekiel. Aray ko! Tulyaw ko. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Mang Ingo sa akin. Kinagat ako ng alaga ko eh. Wika ko naman kay Mang Ingo. Nung inabot ni Mang Ingo ang binili ko, Laida, mag-iingat ka sa batang yan. Wika niya sa akin at agad siyang umalis. Kinagabihan, habang naliligo na ako, napansin kong balikat ko. May hulmang, hindi lang hulmang kagat ng bata, Kap, kundi parang kagat ng hayop na maliit. May 4 na markang ipin. Kung natiin siguro yun, baka nabutas na ang balikat ko. Kinabukasan, habang nasa sala kami, may napansin akong dugo sa damit ng alaga ko. Dahil sa takot ko, agad ako napatakbo kay Aling Melda. Aling Melda, ang damit ni Ezekiel may dugo. Kapado kong sumbong kay Aling Melda. Akin na nga ang bata. Wika ni Aling Melda. Ito ba? Oo, dugo yan. Kasi kanina bago ko inabot si Ezekiel sa'yo, nakalimutan kong naghiwa pala ako ng karne. Pautal-utal na sagot ni Aling Melda. Habang nagtatanghalian kami na mga kasambahay at driver, ay nakausap ko si Mare, isang kasambahay. Mare, nakailang yaya na ba si Ezekiel? Tanong ko sa kanya. Sa pagkakaalam ko, pang-4 ka na? Wika ni Mare sa akin. Bakit parang ang daming umaalis na yaya ni Ezekiel? Tanong ko ulit sa kanya. Sa pagkakaalam ko kasi, pumapasok sila sa silid ni Ezekiel. Diba nga, yun ang pinagbabawal ni Aling Melda at ng amo natin. Tugon niya sa akin. Ano kaya meron sa silid ni Ezekiel para pagbawalan nila ang yaya ni Ezekiel? Wika ako. Huwag ka nang tanong ng tanong. Kung ayaw mo mapaalis sa trabaho, swerte na tayo.
dahil malaki sahod natin at libre pang lahat. Wika ni Marie sa akin. Kinabukasan, medyo na-late yung pag-abot ko ng bata kay Aling Melda at nagalit ito. Naku Laida, sabi ko sa'yo di ba, bago mag alas 6 dapat inaabot mo na sa akin ng bata. Ulyaw ni Aling Melda sa akin. Sorry po Aling Melda, medyo napasarap lang po yung tambay ko sa balkonahe. Wika ko sa matanda. Nung inabot ko na ang bata, ay dali-daling pumasok si Aling Melda sa silid. Habang papasok si Aling Melda sa silid, nakingkilabot ko na makita ang mukha ng bata Kap Carl. Naging kulubot ito at namumula yung mata. Inusot-usot ko ang mga mata ko, kaso nakapasok na sila sa silid. Di ako sigurado Kap sa nakita ko o baka namalikmata lang ako. Kinabukasan, tumawag ang nanay ko. Anak, ang itay mo, wika ni inay habang umiiyak. Inay, bakit? Ano nangyari? Tanong ko habang kabado. Yung itay mo, wala na. Nadisgrasya siya sa trabaho niya. Nakuryente siya anak. Wika ng nanay ko. Agad-agad ako nagpaalam kay Aling Melda at sa amo namin. At saka naman ako piniyagan. Binigyan ako ng 50,000 ng amo ko maliban pa sa sahod ko. Tulong niya daw sa pamilya ko. Habang nag-aayos na ako, Laida, di ka maatid ni Ramon dahil may importanteng lakad si Madama. Wika ni Aling Melda. Okay lang po Aling Melda. Kaya ko naman po pumunta ng bus terminal. Wika ko habang umiiyak. Sige na, gumayak ka na. Baka iwan ka ng bus. Wika ni Aling Melda. Habang palabas na ako ng subdivision. Oh Laida, saan ka pa roon? Wika ni Mang Ingo. Pauwi sa amin Mang Ingo. Yung itay kasi namatay, nakuryente daw. Wika ko habang tumutulo ang luha. Naku, iha, condolence. Halika na, itid kita doon sa sakayan. Alok ni Mang Ingo. Habang naglalakad kami, buti, pinayagan ka. Wika niya. Opo, sinabi ko naman kasi ang dahilan kung bakit ako uwi. Tugon ko sa kanya. Pero iha, kung ako sa'yo, pag tinawagan ka ulit para mag-alaga ng bata, dapat mo siguro tanggihan na. Wika ni Mang Ingo. Bakit naman po? Tanong ko sa kanya. At bumulong siya sa akin. Ang bata't inaalagaan mo ay isang impakto, isang tiyanak. Wika niya. Bigla na lang ako natawa. Joke ba yun Mang Ingo? Wika ako habang napapangiti. Hindi ako nagbibiro. Isa sa mga anak ng kaibigan ko ang naging yaya ng bata na yan. May nakwento ang anak niya bago ito nawala. Wika ng matanda. Ano po? Bakit nawala? Kasi sabi ni Maring nakasambahay doon, pinapalayas daw ang mga yaya dahil matitigas ang ulo. Wika ko kay Mang Ingo. Hindi dahil doon. Dahil natuklasan nila kung ano talaga ang batang yun. Nung pumasok daw ang anak ng kaibigan ko sa silid ng bata, nakita niya. Nagngangat-ngat ito ng kamay ng tao. Dahil sa takot, bigla itong napasigaw at tumakbo sa silid niya at agad tumawag sa ama nito na kaibigan ko. Kinabukasan, di na nakita ang anak niya at inilabas sa report ng mga pulis. Nagtanan ito at hanggang ngayon
di pa nakikita ang yaya ng bata. Hanggang sa pinalitan mo na. Naalala mo nung binigyan kita ng balot na may kasamang asin? Doon ko napatunayan na ang batang yun ay tiyanak dahil takot ito sa asin. Kaya kanya kinagat dahil ayaw niyang tanggapin mo yung balot na may kasamang asin. Ganun din ginawa niya sa anak ng kaibigan ko. Mahilig din kasi yun sa balot na may asin. Bago sila pumasok sa mansyon, nakita ko ang bata na hawak-hawak niya ay nagbago ang anyo. Naging kulubot ang muka at namumulang mga mata. Kwento niya sa akin. Hindi ko na nakwento ang nakita ko rin nakaraang gabi dahil may dumating na tricycle sa may guard house. O iha, ayan na, may tricycle na. Mag-iingat ka ha at magpasalamat ka sa may kapal na nakauwi ka pa. Paalala ni Mang Ingo sa akin. Maraming salamat po Mang Ingo, wika ko. Habang papaalis na ang sinasakyan kong tricycle, ay sumigaw ito. Huwag ka nang babalik iha ha. At ngumiti lang ako. Habang pauwi na ako, napagdugtong-dugtong ko ang kwento ni Mang Ingo at karanasan ko sa batang si Ezekiel. Minsan, sa buhay, hindi talaga natin kilala ang mga taong nakakasalamuha natin. Kung ito ba ay mabuti o masama. Ulit, ako po si Lyra from Bacolod at ito ang horror story ko. Dear Kap Carl, ako po si Mitch, 30 taong gulang, mula sa Tondo. Isa po akong sekretarya. Ang opisina ko po, Kap Carl, ay nasa sukat. Ang working hours ko po ay 7 a.m. to 5 p.m. Dahil sa sobrang traffic, ay lagi akong maagang bumabiyahe. Kaya minsan 6 a.m. ay nasa office na ako. Pagkadating ko sa workplace ko, ay lagi akong sinasalubong ni Tatay Henry, isang janitor sa office namin. Kilala si Tatay Henry dahil sa sobrang tagal niya na dito nagtatrabaho. Dahil sa nakapalagayan ko na ng loob si Tatay, ay lagi ko na siyang sinasabayan bilhan ng pang-almusal niya. Dahil puro kape lang siya at lagi siyang nagtitipid para sa pamilya niya. Good morning po ma'am, pati ni Tatay Henry sa akin na nakangiti. Good morning Tatay Henry, tugon ko naman sa kanya. Akin na po yung mga gamit mo ma'am, hatid na kita sa office niyo, wika niya. Nako Tatay Henry, maraming salamat. Tamang-tama, ang dami kong dala eh. Dami ko din kasing hinahabol sa trabaho. Nga pala Tay Henry, bumili pula ako ng almusal mo. Paborito mo to, di ba? Palabok at saka poto. Ay, maraming salamat ma'am. Tamang-tama, magkakape ako maya-maya. Wika niya, may kasamang galak. Makalipas ang 2 linggo, nakasalubong ko si Tatay Henry habang papauwi ako. Ay ma'am, pauwi na kayo? Tanong ni Tatay Henry sa akin. Opo Tay Henry, tugon ko naman sa kanya. Sige ma'am, hit na kita sa baba. Akin na mga gamit mo, alok niya sa akin. Kap Carl, si Tatay Henry talaga, matulungin talagang tao. Kaya last year, hindi na kami nagulat na nagkaroon siya ng award. First time po yun na nagkaroon ng award ang isang janitor. Dahil kitang-kita mo naman talaga sa kanya Kap Carl na bukal sa loob
ang pagtulong niya. Habang nasa elevator na kami, ay napansin ko kay Tatay Henry na parang ang putla niya. Tay Henry, okay ka lang po ba? Tanong ko sa matanda. Okay lang ako ma'am, wika niya habang nakangiti. Kasi tay, parang namumutla po kayo, wika ko sa kanya. Wala ito ma'am, baka pagod lang po ito. Pauwi na din naman ako. Ipapahinga ko na lang to, okay na to. Tugon niya sa akin. Pauwi na din pala po kayo tay. Ito tay, donut. Pinabibigay ni Sir Archie. Ipasalubong niyo na lang po sa inyo. Wika ko sa kanya. Naku ma'am, wag na po. Pasalubong niyo na lang po sa inyo yan. Wika niya sa akin. Huwag kayong mag-alala tay. Meron din ako. At pinabibigay talaga ito ni Sir Archie sa'yo. Wika ko habang pinipilit kong binibigay sa kanya ang box ng donut. Salamat ma'am. At pakisabi na lang din po kay Sir Archie. Salamat po. Wika niya. Nga pala Kap Carl, si Sir Archie ay anak ng boss ko. Bali lagi yan nasa opisina dahil sa kanya na ipapamana ang kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Ang totoong boss ko kasi Kap Carl ay yung dad ni Sir Archie. Sa dami nilang negosyo, itong kumpanya namin ang ipapamana kay Sir Archie. Mabait naman si Sir Archie sa lahat. Medyo stricto lang pagdating sa trabaho. Kakatapos lang namin magtanghalian. Kaya pumunta kami ni Rose sa smoking area. Si Rose ay isang HR namin. Mitch, may napansin ka ba kay Tatay Henry? Tanong niya sa akin habang naghihit-hit ng sigarilyo. Napansin? Anong ibig mo sabihin? Tanong ko sa kanya. Parang lagi na lang maputla si Tatay Henry, wika niya. Ay oo nga, napansin ko din nakarang araw. Sabi niya okay lang daw siya at baka pagod lang daw, wika ko naman kay Rose. Sinabihan ko na nga yan na magpa-check up. Ang sabi, di pa daw pwede dahil nag-iipon pa siya ng pera para sa mga apo niya. Kawawa naman yung matanda, wika ako. Mag-iisang buwan na di nakakapasok si Tatay Henry dahil daw sa sakit nito sa bato. At dahil nalaman namin ang nangyari kay Tatay Henry, ay nagsulisit kami sa buong building. Laking tulong din yon kay Tatay Henry at sa pamilya niya. Nabalitaan namin na okay na daw si Tatay Henry makalipas ang 3 buwan. Kap Carl, nakasalubong ko si Tatay Henry sa hallway. Good morning Tatay Henry, long time no see Kamusta? Nakabalik na po pala kayo. Bati ko sa kanya. Ning ma'am, opo ma'am, malakas na ulit. Nga pala ma'am, maraming salamat sa ginawa nyo ni Ma'am Rose sa pagsulisit. Malaki pong tulong yun sa akin at sa pamilya ko. Wika niya. Naku po tay, wala po yun. Tugon ko naman sa kanya. At tumungo na ito sa kabilang opisina. Bandang 6 p.m. na ako nakatapos sa opisina. Nang pag-out ko, ay dali ako tumungo sa elevator. Dahil sa alam ko na siksika na naman sa elevator. Nung nasa elevator na ako, Kap Carl, nakaramdam ako ng sobrang lamig at kinilabutan ako. Nang nagsilabasan na sa parking ang mga nakasakay sa elevator, ay biglang may nagsalita sa likod ko. Ma'am Mitch, wika nito. Dahil sa gulat ay napamura ako. Nakakagulat ka naman Tay Henry. Kanina ka pa po ba dyan? Di kita napansin kanina. Tanong ko sa kanya. Sorry po ma'am. Pauwi na po ba kayo? Wika nito. Opo Tay Henry. Medyo late na nga Tugon ko sa kanya. Hatid na kita ma'am.
Alok niya sa akin habang nakangiti. Habang nasa taxi na ako, kumaway ako kay Tatay Henry. Tugon ng pagpapasalamat ko sa kanya. Habang nasa taxi na ako, ma'am, mawalang galang sa inyo. Sino po yung kinakawayan nyo kanina? Tanong ng taxi driver sa akin. Si Tatay Henry po yun. Masyadong matulungin talaga yung tao na yun eh. Kwento ko pa sa kanya. Kasi po ma'am, wala naman ako nakikitang tao sa kinakawayan nyo po. Wika nito na nakakunot yung noo. Baka nakapasok na po kuya, kaya hindi nyo po nakita. Wika ko naman sa kanya. Kinabukasan, habang nasa office ako, tinawagan ako ng boss namin na si Sir Archie. Hi sir, ano pong kailangan nila? Wika ko. Mitch, punta ka sa flower shop ha. Pagawa ka ng offering flower, yung puti, para sa lamay. Utos ng boss ko. Laking gulat ko sa utos ng boss namin, Kap. Ano po? Para sa patay? Wika ko. Yes, at ipapadala mo sa pamilya ni Tatay Henry. Wika nito. Wait lang boss, naguguluhan po ako. Papagawa ko ng offering flower para sa lamay. Nino po? Tanong ko ulit sa kanya. Para sa lamay ni Tatay Henry. Namatay na pala siya. 3 araw na daw nakalipas. At nakaburol siya sa bahay nila. Wika nito. Ano po sir? Patay na si Tatay Henry? 3 araw na nakalipas? Kahapon lang. Nandito pa siya eh. Nakausap ko pa nga siya. At hinatid pa ako sa sakayan ng taxi. Kwento ko pa sa bus ko. Mitch, paano mangyayari yun? 3 araw na siyang namatay. Wika ng bus ko. OMG Kap Carl, hindi ako makapaniwala. Kaya pala, di nakikita ng taxi driver ang kinakawayan kong si Tatay Henry. Multo na pala ito. Nang napakwento ko kay Rose, ang nangyari sa akin, ay nakwento niya din na hinatid din siya ni Tatay Henry sa sakayan ng taxi. Ang nakausap niya din daw ito nakarang araw at inabutan niya pa daw ito ng paboritong puto at palabok. Habang inaabot niya, tinawag daw siya ng isang kawork namin. Paglingon niya ulit kay Tatay Henry, ay nawala daw ito. Kap, namatay pala si Tatay Henry, di dahil sa bato niya, kundi dahil daw may pumutok na ugat sa ulo nito at di na naagapan sa ospital. At yun ang dahilan ng pagpanaw niya. Simula noon, walang araw na hindi nagpaparamdam si Tatay Henry. Minsan, bigla na lang may dadaan sa likod mo. May nagwawali sa hallway at kung ano-ano pa. Hindi nagtagal. Parang nasanay na din ang lahat. Pero hindi pa rin may iwasan ang kilabot niyang mararamdaman mo, Kap Carl. Pero sana malagay na sa katahimikan si Tatay Henry. Ulit po, ako si Mitch mula sa Tondo. At ito ang horror story ko. Dear Kap Carl, magandang gabi po sa mga nakikinig, lalong-lalo na sa iyo Kap Carl. Ako po si Jo Marie mula sa Kalibo.
Isa po akong delivery rider sa isang kilalang kainan sa lugar namin. No girlfriend po ako since birth sa kadahilanan na may pagkatorpe po ako pagdating sa babae. Alam ko sa mga nakikinig sa channel ninyo, Cap Carl, ay alam ang love scam. Yung paiibigin ka pero iba pala ang hangad sa'yo o pakay sa'yo. Pero ang i-share ko sa'yo, Cap Carl, ay mas matindi pa sa love scam. Isang araw, dahil sa wala pang orders, napag-isipan ko na manood ng mga videos sa mga platform app. Nang biglang may lumabas na dating app sa phone ko. At dahil single naman ako, sinubukan ko. Bali Cap Carl, yung dating app na yon, pag gusto mo ang nasa picture, swipe mo lang pakanan. Pag hindi naman, pakaliwa. Sa totoo lang Cap Carl, dahil sa app na yon, nagkaroon ako ng lakas ng loob na makipag-usap sa mga babae at may isa akong nakapalagayan loob. Tawagin na lang natin sa pangalang Paula, Tubong Mindoro. Pero sa Kalibo siya nagtatrabaho bilang isang tindera sa isang bakery. Makalipas ang 2 buwan na nag-uusap lang kami sa dating app, ay napagpasyahan namin na magkita sa isang mall sa Kalibo. Hi, ikaw ba si Paula? Wika ko sa magandang dilag. Cap Carl, ang ganda ni Paula sa personal. Ibang-iba sa litrato niya sa dating app. Maputi ito at mahaba ang buhok. 5'5" yung height niya, Cap Carl. Hello, yes, ako nga. Ikaw ba si Jerome? Tanong niya sa akin. Oo, ako nga. Tugon ko sa kanya habang pinagpapawisan dahil sa kaba. Malamig naman dito sa mall ah. Ba't pawis ka? Tanong niya sa akin na nakangiti. Kasi nagtatatakbo ako sa labas kakamadali. Pasensya ka na ha. Palusot ko sa kanya. Pero Cap Carl, grabe yung kaba ko na nakaharap ko na siya sa personal. Maya-maya pa ay niyaya ko na siya kumain sa fast food. Tara, fast food tayo. Libre ko. Parang nalate ako eh. Wika ko sa kanya. Hindi naman. Kakarating ko lang din. Tugon niya sa akin. Jerome, sa totoo lang, hindi ako mahilig sa fast food eh. Gusto ko kasing mga lutong bahay eh. Wika ni Paula. Ganun ba? Sige, ikaw na bahala kung saan tayo kakain. Pero ako nataya ha, kasi ako yung lalaki eh. Wika ko sa kanya. May alam ako dito, karinderya. Masasarap yung mga ulam dun. Lutong pambahay. Tara, punta tayo dun. At sumunod na lang ako. Nang nasa karinderya na kami, oh, Paula, napadaan ka. Wika ng matandang lalaki kay Paula. Kakain po kami ng kasamaan ko, Mang Jun. Ito po pala si Jo Marie, Mang Jun. Boyfriend ko. Tugon niya sa matandang lalaki. At laking gulat ko din sa narinig ko kay Paula. Nga pala Jo Marie, ito pala si Mang Jun. Taga Mindoro din. Kapitbahay namin. Wika niya sa akin. Sige, pasok na kayo. Anong ulam ang gusto nyo? Alok ni Mang Jun sa amin. Habang papasok na kami sa karinderya ni Mang Jun, ay nagkatinginan yung dalawa
At napansin ko, Kap, ibang ngiti nilang dalawa. Habang kumakain na kami, Paula, nga pala, bakit mo sinabi kay Mang Jun na boyfriend mo na ako? Tanong ko sa kanya. Di ba ganun din naman yun? Doon din tayo papunta. Kaya sinasagot na kita. Wika nito habang malagkit na nakatingin sa akin. Napalunok na lang ako ng laway dahil hindi ko yung inaasahan, Kap Carl. Maya-maya pa ay, nga pala Paula, nakilala na ba yan ng mga magulang mo? Tanong ng matandang tindero kay Paula. Hindi pa po, Mang Jun. Kaya nagpapala kami sa fiesta. Pupunta kami sa atin. Tugon niya sa matanda habang nakangiti sa akin. Aba, maganda yan Paula. Para makilala naman siya ng mga kabaryo natin. Wika ni Mang Jun na nakangisi. Kabaryo talaga Mang Jun? Tanong ko sa kanya na parang natawa. Oo naman iho. Kasi maliit na yung barangay namin. Kaya kung sinong mga baguhan na pumupunta doon, pinapakilala namin sa lahat ng mga kabarangay namin. Wika pa nito sa akin. Oo nga babe, dagdag pa ni Paula sa akin. Kailan naman yung fiesta nyo, babe? Wika ko na naiilang na tawagin siyang babe. Alam ko naiilang kang tawagin akong babe. Kaya dapat masanay ka na. Dahil sa susunod na buwan, pupunta na tayo sa amin. At ipapakilala na kita sa pamilya ko at sa buong kabaryo namin. Wika niya, makalipas ang 1 buwan, pumunta nga kami Kap Carl sa lugar ni na Paula. Bago kami pumunta ng bus terminal. Babe, daan muna tayo sa mall. Bili tayo pasalubong para sa pamilya mo. Wika ko kay Paula. Huwag ka na mag-abala babe. Okay lang na wala tayong dala. Masaya na mga kabaryo ko. Pag pinakilala na kita at baka maiwan tayo ng bus Wika ni Paula. Nung pababa na kami ng bus at nauna na si Paula, may isang matandang lalaki ang humila sa akin. Iho, wag ka nang pumunta sa baryo na yan. Kung ako sa'yo, umuwi ka na. Wika ng matanda. Ha? Bakit ho? Tanong ko naman sa matanda. Hindi na kaagad nakasagot ang matanda. Dahil bigla na lang nagsalita si Paula sa likod ko. Wag mo na yan pansinin babe. Wika nito sa akin. At hinilan niya na ako pababa ng bus. Nang dumating kami sa baryo nila, ay sinalubong agad kami ng mga kabaryo nila Kap Carl. Kala mo, heroes welcome ang datingan. Bumungad sa amin ang pamilya ni Paula. Kami ay nagagalak na nakarating kayo sa araw ng disperas ng fiesta natin na anak. Wika ng mama ni Paula. Ako din ma, tugon ni Paula sa mama nito. Nga pala ma, si Jo Marie, boyfriend ko po. Dagdag pa nito. Ay, talaga anak? May kasintahan ka na pala? Wika nito habang labis ang galak nito. Hello po tita. Wika ko sa mama ni Paula. Hello iho. Parang mahihain ka. Huwag mo na akong tawaging tita. Tawagin mo na lang ako mama. Wika ng mama ni Paula sa akin. Aba ate, parang masarap ang handa natin bukas Wika ng batang lalaki na kapatid ni Paula. Naku Mark, hindi yan para sa'yo. Alam mo naman di ba? Tugon ni Paula sa nakakabatang kapatid na lalaki. Mga kabaryo, nais kong ipakilala sa inyo si Jo Marie, ang kasintahan ng anak ko. Wika naman ng ama ni Paula sa mga kabaryo niya. At agad itong nagsipalakpakan. Una,
iniisip ko ang OA nila. Pero baka ganito talaga sila pag mag-welcome ng mga dayo. Kaya kumaway-kaway na lang ako sa kanila at nagsipalakpakan ang mga ito. Pero napansin ko, Kap Carl, ang lagkit ng tingin nila sa akin at ang creepy na mga ngiti nila. Kinagabihan ay naganda sila bilang pagsalubong sa fiesta ng baryo nila Paula. Babe, grabe pala dito sa inyo ano? Grabe pag naghanda ng fiesta. Wika ko kay Paula. Oo naman babe, lalo na nandito ka na. Wika niya. Alam mo ba matagal ka na nilang hinihintay? Dagdag pa niya. Ano babe? Ako? Matagal na nilang hinihintay? Tanong ko sa kanya. Oo kuya, matagal ka na namin hinihintay. Alam mo ba, itong araw na ito, pinakahihintay ko dahil makakain na ako ng masasarap. Sabat pa ng batang kapatid ni Paula. Mark, dun ka na. Maglaro na kayo dun. Saway ni Paula sa kapatid niyang lalaki. Bakit babe? Pag fiesta lang ba kayo nakakapagluto ng masasarap? Kaya ganun na lang ka-excited si Mark? Tanong ko kay Paula. Oo baby. At itong fiesta na ito ang makakaligtas sa amin. Wika niya sa akin. Tatanungin ko pa sana si Paula nang bigla kaming tinawag ng mga magulang nito para kumain. Habang kumakain kami, napansin ko inaabangan ng lahat ang pagsubok ko sa pagkain. Bakit babe? Ganyan sila. Wika ko kay Paula. Ganyan talaga sila babe. Dahil gusto nila makita kung gaano ka nasarapan sa luto nila. Kaya kainin mo na yan. Wika niya habang inutusan akong kumain. Nang sumubo na ako ng isang kutsarang sabaw, ay naghiyawan ang lahat. Ang OA naman mga to. Parang mga baliw. Wika ko sa isip ko. Maya-maya pa ay medyo nandilim ang paningin ko at nahilo ako hanggang sa nawalan na ako ng malay. Pagkagising ko ay nakatali na ako habang sinusubukan kong makawala. Huwag mo nang subukan makawala babe. Wika ni Paula. Babe, ano to? Tanong ko sa kanya. Patawad, ito lang yung paraan ko para maligtas ko yung baryo namin. Wika ni Paula sa akin. Maya-maya pa ay, aba, gising na siya. Maganda yan at maya-maya magagawa na natin yung ritual. Wika na matandang lalaki. Mang Jun, ikaw ba yan? Wika ko. Oo, ako nga ito. Tugon niya sa akin. Ano bang nangyayari babe? Tanong ko kay Paula. At biglang pinagsalita. Mga aswang yan sila pre. Wika ng lalaki na nakatali din. Ano? Aswang? Wika ko na naguguluhan. Maya-maya pa ay biglang nagpalit ng anyo si Mang Jun. Oo, mga aswang kami. Mga uri kami ng abwak. Jumari. Doon na ako binalot ng takot, Kap Carl. Hayop ka, Paula. Anong gagawin niyo sa amin? Sa akin? Kakainin niyo ako? Ha? Wika ko habang sumisigaw. Hindi na sumagot si Paula sa akin. Bagkus, nakayuko na lang ito. At medyo naaninag kong umiiyak ito. Huwag kang mainip, Jumari. Malalaman mo din mamaya. Wika ni Mang Jun sa akin. Nung umalis na sina Paula at Mang Jun,
Pre, isa sa atin ang gagawin nilang alay at isa din sa atin ang papasahan ng sisiw. Wika ng lalaki na nakatali din. Isa ka din ba sa pinaibig ni Paula? Tanong ko sa lalaki. Oo pre, isa din ako. Pero sa pagkakaalam ko pre, naiipit lang si na Paula dito at mga kabaryo niya dahil kay Ma'am June. Wika nito. Matagal ka na ba nilang kinukulong dito pre? Tanong ko sa kanya. Oo pre, magtatatlong buwan na din pa nila ako nagagalaw dahil inaantay nila ang araw ng pagpalit ng katawan ng kanilang pinuno at si Mang Jun yun. Wika nito sa akin. Papalit ng katawan? Ibig mong sabihin kung sino papasahan ng sisiw ay siya din magiging aswang? Tanong ko. Oo pre, at kung sino man hindi, yun ang magiging alay sa bagong aswang. Sagot nito. Nung kinuha na kami at dinala sa kanilang altar at nagsimula ng seremonya para sa pagpalit ng katawan ni Ma'am June. Maya-maya pa ay biglang may matandang lalaki ang nagsalita sa labas ng simbahan ng mga aswang. Pag pinagpatuloy nyo yan, mapipilitan akong ubusin kayo. Wika ng matandang lalaki. Ang matandang lalaki, Kap Carl, na nagsasalita ay yung matandang lalaki na nasa bus na nagbigay sa aking babala. Matagal-tagal ko na din kayong minamanmanan at tama nga ako. Kayo nga ang mga nagbibiktima dito sa bayang ito. Dagdag pa ng matanda. At paano mo kami mapipigilan, matandang hukluban, kung nag-iisa ka lang? Baka gusto mo, isama ka namin sa alay para lalong lumakas ang aming ama. Wika ng mama ni Paula. Hindi ako tanga para sumugod dito na nag-iisa. Wika ng matanda na nakangisi. Biglang lumabas ang mga kasamahan ng matanda. Biglang nagsiangilan ang mga kabaryo ni Paula. Sugurin sila at patayin! Wika ni Mang Jun sa mga kabaryo nito. Nang pasugod na sana ang mga abwak, ay biglang nagsalita ang matanda. Subukan niyo sumugod. Mauuna ang batang ito. Wika ng matanda. Hawak pala nila ang kapatid ni Paula. Kaya nagsitigilan ito sa pagsugod. Oh, sumugod na kayo. Wika ng matanda. Pakawalan mo ang kapatid ko. Wika ni Paula. Papakawalan ko ang batang ito. Pag pinakawalan nyo ang dalawang yan. Tugon na matanda kay Paula. At nagsiangilan ang mga ito sa langit. Maya-maya pa ay bumangon ang pinuno nila na si Mang June. Sinugod ito ang may hawak ng bata at tumilapon nito. Ito ba ang pinagmamayabang ninyo? Wika ni Mang June habang hawak-hawak ang batang kapatid ni Paula. Ang ayoko sa lahat, yung iniustorbo ako at pinapahamak ang lahi ko. At walang kaano-ano ay bigla niyang kinagat sa liig ang batang kapatid ni Paula. Sugurin sila! Wika ni Mang June. At sinugod ng mga agwak ang kabilang partido. Kitang-kita ko sa pamilya ni Paula na nagulat ito sa pangyayari. Hayop ka! Pinatay mo yung anak ko! Wika ng papa ni Paula at sinugod si Mang June. Ngayon ay abwak laban sa abwak ang labanan. Habang naglalabanan, ang papa ni Paula at ang pinuno nila
ay biglang sinunggaban din ng mama ni Paula ang pinuno nila. Dahil sa lakas nito ay nasawi din ang mag-asawa. Nang nawalan ng buhay ang mag-asawa ay napapaling ang tingin ni Mang Jun sa amin. Bigla kaming sinugod nito. Nung pasugod na si Mang Jun, humarang si Paula. At biglang nagpalit ng anyo si Paula. Ano Paula? Gusto mo din bang matapos ang buhay mo? Wika nito kay Paula. Sawang-sawa na ako sa iyo kakasunod sa iyo, Mang Jun. Ngayon, binigyan mo na ako ng matanding rason para kalabanin ka. Wika ni Paula kay Mang Jun. Dapat ka nang sumunod sa pamilya mong mahihina. Tugon ni Mang Jun kay Paula. Maya-maya pa ay may biglang humampas na buntot pagi kay Mang Jun. Kaya napainda ito sa sakit. Hala mga anak, magsitakas na kayo. Alam ko Paula, gusto nyo na magbagong buhay ng pamilya mo. Wika na matanda kay Paula. Kilala niyo po ako? Tanong ni Paula habang nasaan yung tao ito. Oo, dahil ang ama mo ay isang dati kong kaibigan. Sagot nito kay Paula. At biglang sinugod ni Mang Jun ang matanda at tinulungan naman ni Paula ang matanda laban kay Mang Jun. Habang nagkakagulo ay may batang lalaki ang lumapit sa amin. Si Mark. Kuya, wika nito. Huwag Mark, huwag mo kaming patayin. Wika ko habang nagmamakaawa. Tulungan mo kami, Kuya Jumari. Tulungan mo ate ko. Pagmamakaawa ni Mark sa akin habang kinakalagan kami kahit nangihina ito. Kahit duguan na, ay nagawa pa ni Mark na makalagan kami. Kuya Jumari, tulungan mo kami. Wika nito habang nanghihina. Habang naglalaban si Paula at Mang Jun ay natamaan si Paula na matutulis ng mga kuko ni Mang Jun sa likod. At ganun din ang matandang lalaki na tumutulong sa amin. Itong makakapatay sa abwak na yan. Isaksak mo to, ang bolos sa puso niya at siguradong mamamatay ito. Wika na matanda sa akin. Habang papalapit na si Mang Jun kay Paula. Ano Paula? Handa ka na bang mamatay? Wika ni Mang Jun kay Paula. Biglang may humampas na buntot pagi sa likod ni Mang Jun. Ang kasamang ko palang lalaki ang may hawak ng buntot ng pagi. Ano pre? Di mo ba sila tutulungan? Wika ng lalaki na kasamaan ko kanina. Tandaan mo, tinulungan nila tayo. Kaya dapat suklian natin yun. Dagdag pa nito. Dahil sa sinabi ng lalaki sa akin, kaya agad din ako sumugod kay Mang Jun. Natamaan ko si Mang Jun sa balikat ng bolo kong hawak. At lumayo ito kay Paula. Ikaw sana ang pabasahan ko ng sisiwa dahil nakita ko sa iyo ang katapangan, Jumari. Wika niya sa akin. Pwe! Pipiliin ko na lang mamatay kaysa maging aswang na kagaya mo. Wika ko sa kanya. Gusto mo talaga palang mamatay kesa lumakas? At bigla akong sinugod ni Mang Jun. Dahil sa lakas niya, humilapon ako at ang kasamahan kong lalaki. Pumaibabaw si Mang Jun sa akin. Ano, Jumari?
Handa ka na bang mamatay? Wika nito sa akin. Maya-maya pa ay inampas ng lalaki si Mang Jun ng buntot pagi. Sa pangalawang hampas nito ay pumalupot sa katawan ni Mang Jun ang mahabang buntot ng pagi. At dun na ako nakakuha ng pagkakataon na maitarak sa puso niya ang bolong hawak ko. Maawa kayo sa akin. Nang maitarak ko na ang bolos sa kanya, ay agad din siyang sinunggutan ni Paula at kinagat ang liig nito hanggang sa naghiwalay ang ulo ni Mang Jun sa katawan niya. At biglang itong itinaas ni Paula at umangon ito ng pagkalakas-lakas at biglang tumigil sa pag-atake ang mga aswang sa mga kasamahan na matandang lalaki. Mga kapatid, ito na ang simula ng pagbabago ng mga agwak. Wika ni Paula sa mga kabaryo nito. Maya-maya pa ay bumalik na sa pagiging tao ang mga agwak na aswang. Humingi ng patawad sina Paula at ang mga kabaryo nito sa amin. Umihingi kami ng paumanhin sa inyo kung ginawa ko kayong alay na sa aming sakim na pinuno. Wika nito sa amin. Jo Marie, maraming salamat sa pagtulong sa amin. Kahit nakasuklam-suklam ang ginawa ko sa inyo, wala din kasi kaming magawa dahil hawak kami lahat ni Mang Jun. Kaya nagawa ko yun sa inyo. Wika niya sa amin. Paula, sa totoo lang, nagalit talaga ako sa iyo. Pero dahil sa nalaman ko ang rason kung bakit mo nagawa yun, tugon ko kay Paula. Mga iho, iha, sa bigla ng pangyayari, di na ako nakapagpakilala sa inyo. Ako pala si Tatay Ed, isang albularyo. At ito ang kasamaan ko ay mga tagapagtugis ng mga aswang ito. Wika na matanda sa amin. Tay Ed, dati mo palang kaibigan ang papa ko. Wika ni Paula kay Tatay Ed. Oo anak, dati ang tao ang tatay mo. Nagpasakop lang siya sa pagiging aswang dahil sa pagmamahal niya sa mama mo. Kaya anong hindi na matiis ng papa mo ang pinagagawa ng pinuno niyo, ay humingi na siya ng tulong sa akin. At ito ang kinalabasan. Di man sila naligtas, karamihan naman sa inyo ay ligtas na. Wika nito kay Paula. Mga kasamahan, ito na ang pinakamatanggal nating hinihintay, ang pagbabago ng baryo natin. Sigaw ni Paula sa mga kabaryo niya. Kaya magbagong buhay na ang lahat para pare-pareho tayong mabubuhay ng mapayapa. Dagdag pa ni Tatay Ed. Kinabukasan ay umuwi na din kami ni Nathan sa Kalibo. Ang naging matalik na magkaibigan kami. Ang naging magkaibigan na muntik na maging alay. Ulit, ako po si Jo Marie at ito ang horror story ko. Magandang gabi sa lahat ng listeners ko. Ako si Kap Carl at sana suportahan niyo ang channel na ito. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang lahat ng kwentong maririnig niyo ay hangos sa mga totoong pangyayari at hangos sa mga taong gusto lang magbahagi
ng kanilang mga nakakatakot na karanasan. Dear Kap Carl, magandang gabi po sa inyo Kap Carl. Ako po si Sam, mula sa Rizal. Ang kwentong i-share ko po Kap ay base sa kwento ng Lolo Elmo ko. Tubong masbati po ang lolo't lola ko. Dahil sa trabaho ng mga magulang ko, kaya nasa Rizal kami ngayon. Ang hanap buhay daw ng tatay ni Lolo Elmo ko ay pangingisda. Taong 1970 ay usap-usapan na doon na may aswang na umaatake sa baryo nila. At dahil di naman naniniwala ang tatay ng lolo ko, hindi niya daw po ito pinapansin. 3 PM ng hapon, habang nag-aayos ang tatay ni Lolo Elmo ng lambat para gamitin sa pangingisda. Elmo, anak, sasama ka ba mamaya sa akin para mangisda? Wika ng tatay ni Lolo Elmo. Opo tay, wala din naman po akong pasok bukas eh. Tugon ni Lolo Elmo sa tatay nito. Tay, nabalitaan mo na ba sa may tabing dagat nung nakarang gabi? Tanong ni Lolo Elmo sa tatay nito. Yung sinugod daw ng aswang? Wika nito. Opo tay, totoo pala talaga yung aswang tay? Tanong ulit ni Lolo Elmo sa tatay nito. Alam mo anak, ang nagkwento ay isang lasinggero lang. Kaya huwag ka magpapaniwala doon. Tumanda na ako dito at nagkaanak. Hindi pa ako nakakita ng aswang. Paliwanag nito. Maya-maya pa ay dumating ng nanay ni Lolo Elmo. Oh, magsemerienda muna kayo. Wika nito. Mahal, kilala mo ba yung bagong lipat dun sa katabi ni paring Osmar? Tanong ng nanay ni Lolo Elmo sa tatay nito. Hindi mahal eh. Pero ang alam ko lang kasi, nung nakarang linggo pa sila nang lumipat doon. Hindi pa kasi kami nagkita ni paring Osmar. Tugon nito sa asawa. Habang palaot sina Lolo Elmo ay biglang napadaan si Osmar, ang kumpare ng tatay ni Lolo Elmo. Oh, paring Osmar, may bagong lipat daw malapit sa inyo. Tugon ng tatay ni Lolo Elmo sa kumpare nito. Oo pre, sinaaling ising daw yun. Mula lang din sa kabilang bayan. Tugon nito. Umaga na nakauwi sina Lolo Elmo mula sa laot nang sinalubong sila ng nanay nito. Mahal, mahal! Palahaw ng nanay ni Lolo Elmo. Oh, bakit mahal? Bakit parang takot na takot ka? Tanong ng tatay ni Lolo Elmo sa asawa nito. Yung kamag-anak ni paring Osmar na lalaki, inatake daw ng aswang. Paliwanag pa nito. Nang pumunta sina Lolo Elmo sa bahay ng kumpare ng tatay niya, ay napansin daw ni Lolo Elmo na nakatingin daw ang bagong lipat na kapitbahay sa kumpare ng tatay niya. Ang kamag-anak daw ng kumpare ng tatay niya ay may sugat sa likod. Inatake daw siya ng aswang habang naglalakad sa tabing dagat. Hanggang sa dumami na ang nakikiusyoso at nakikichismis. Maya-maya pa ay nagsitatingan na ang iba pang kamag-anak ng kumpare ng tatay ni Lolo Elmo. Balikap Carl, ang dumating na kamag-anak ni Osmar at ang inatake ng aswang ay malayong kamag-anak nito. At dahil medyo bata pa si Lolo Elmo noon, ay nasa likod lang ito ng nanay niya. Nakamasid sa lahat na nandun. Pero Kap Carl, ang napansin lang daw ni Lolo Elmo ay ang mga kamag-anak ni Osmar na pasulyap-sulyap sa nanay nito. Chang, ba't nandito kayo? Tanong ni Osmar sa tiya nito habang gulat na gulat. Nabalitaan namin na inatake daw ng aswang ang tiyo mo. Tugon nito habang pasulyap-sulyap sa tiyan ng nanay ni Lolo Elmo. Paano niyo po nalaman na inatake si Tiyong? Napatanong ulit ito.
at hindi na ito sumagot. Kap Carl, nakakapagtaka raw kasi bakit nalaman agad ng mga kamag-anak ng kumpare ng tatay ni Lolo Elmo na inatake ito ng aswang. Maya-maya pa ay nagsalita ang punong barangay. Mga kabaryo, kailangan natin magdoble ingat dahil laganap na ngayon ang karahasan. Pero huwag kayong mag-alala, pinadagdagan ko na ang mga tanod natin na para rumonda gabi-gabi, wika ng punong barangay. Hindi nyo ba napapansin? Simula na may lumipat dito, madami nangyayari sa baryo na to, wika ng tiya ni Osmar. Kahit sa baryo namin, ganun din, iilan ding inatake ng aswang. Dagdag pa nito. Dapat palayasin mga salot na yan, sigaw pa ng mga kabaryo nila Lolo Elmo. Teka lang mga kabaryo, wala tayong matibay na ebidensya na sila yung aswang dito. Kaya huminahon kayo, wika ng tatay ni Lolo Elmo. Hindi dahil hindi sila makalapit dito, aswang na sila. Hindi sapat na rason yun at wala tayong karapatan na patatangan sila. Sabat ng nanay ni Lolo Elmo sa tiya ni Osmar. Kung sa tingin niyo mga aswang mga yan, sabuyan natin ng asin, wika ni Osmar sa mga namamaratang. Dahil Kap Carl, hati ang opinyon ng mga kabaryo nila Lolo Elmo sa paratang ng tiya ni Osmar. Tama na yan mga kabaryo, awat ng punong barangay sa lahat. Sinisiguro ko na papaigtingin namin ang pagroronda para sa kaligtasan ng lahat. Dagdag pa nito. Kinabukasan, hapon po yun Kap Carl, habang nag-aayos si Lolo Elmo ng lambat para gagamitin nila para sa pangingisda, ay bigla niya napansin ang tiyo ni Osmar na naglalakad. Laking gulat ni Lolo Elmo at pagtataka. Dahil kaninang umaga hindi makagalaw yon dahil sa sugat niya sa likod. Pero bakit kinapunan ay naglalakad na parang walang nangyari? Nung papalaot na sila, Tay, okay na pala yung tiyo ni Mang Oscar? Wika nito sa tatay. Ha? Paano okay? Ang laki-laki ng sugat nun sa likod. Tugon nito. Oo nga tay, ayun siya oh. Naglalakad-lakad na, wika ni Lolo Elmo. Sabay turo nito. Oo nga no, grabe, nakarecover agad siya, wika nito. Makalipas ang ilang linggo, habang nagiinuman ang kumpare ng tatay ni Lolo Elmo. Pre, natagpuan yung anak ni Aling Iska, yung buntis. Patay, wakwak yung tiyan at wala na din yung bata sa sinapupunan niya. At yung puso nito, wala na din. Kwento nito. Grabe na talaga nangyayari sa baryo natin, wika ng nanay ni Lolo Elmo. Kailangan na natin mag-ingat dahil buntis ka mahal, wika ng tatay ni Lolo Elmo sa nanay nito. Hindi kaya pa rin totoo yung sinasabi ng tiya na aswang yung bagong kapitbahay namin? Tanong nito sa tatay ni Lolo Elmo. Pre, mahirap yan dahil wala tayong matibay na ebidensya na aswang talaga sila. Tugon nito sa kumpare. Paanong aswang kumpare? Bumibili mga yan dito sa amin ng asin at bawang. Sabat pa ng nanay ni Lolo Elmo. Wala naman sigurong aswang na bibili ng asin at bawang. Dagdag pa ng nanay ni Lolo Elmo. Nga pala Kap Carl, may maliit daw na tindahan sina Lolo Elmo sa barong-barong nila. Makalipas ang ilang araw, bumili ang isang matandang babae sa tindahan ni na Lolo Elmo. Iha, may bawang at asin ba kayo dyan? Tanong na matanda sa nanay ni Lolo Elmo. Ay, Aling Ising, kayo po pala. Opo, meron po. Ilan sayo? Wika nito sa matanda. Nang inabot na ng nanay ni Lolo Elmo ang binili ng matanda. Mag-ingat ka, iha. Madaming umaaligid na aswang sa inyo.
Buntis ka pa naman. Mabango ka sa pangamoy nila. Bulong nito sa nanay ni Lolo Elmo. Salamat sa paalala, naising. Wika nito sa matanda. Basta iha, wag kang magpapaubos ng bawang at asin sa tindahan mo. Utos na matanda. Kinagabihan, nagiinuman ang tatay ni Lolo Elmo at kumpare nito habang masaya sila nagkakantahan at naggigitara. May narinig silang kaguluhan. Mga kabaryo pala ni Lolo Elmo. May mga dalang sulo at matutulis na sibat at pinangungunahan ng tiya ni Osmar. Pre, sityang mo yan ha, wika ng tatay ni Lolo Elmo sa kumpare nito. At agad din silang lumapit doon. Tiya, ano na naman ito? Wika ni Osmar sa tiya niya. Sinugod na naman ng isang kamag-anak natin ng aswang. Hindi na ako papayag na hayaan na lang sila. Bulyaw nito. Sugurin ang pamilyang yan, utos ng tiya ni Osmar sa mga kabaryo nito. Teka lang, huwag tayong padalos-dalos, wika ng pinunong barangay ni na Lolo Elmo. Kapitan, kung wala kayong magagawa para masugpo ang mga aswang na yan, ako meron, bulyaw ng tiya ni Osmar habang nakatingin na naman sa tiyan ng nanay ni Lolo Elmo. Maya-maya pa ay biglang may lumabas na matandang babae at kalmado lang itong humarap sa mga kabaryo ni na Lolo Elmo. Unang-una sa lahat, hindi kami aswang. Dahil isa akong manunugis ng mga aswang. Wika nito. May nilabas ang matandang babae sa basket niya. Kung hindi kayo naniniwala, ito ang mga asin at bawang. Binibigyan ko kayo ng pahintulot na sabuyan niyo ako at ang pamilya ko. Matapang niyang utos sa kabaryo ni na Lolo Elmo. Huwag kayong maniwala dyan. Dakpin ang mga yan at sunugin dahil sila ang aswang na umatake sa amin. Wika ng tiya ni Osmar. Nang pasugod na sana ang kabaryo ni na Lolo Elmo ay biglang lumabas ang mga pamilya nito at nagsalita ang matanda. Oo, kami ang dahilan ng mga sugat nila. Wika niyang matandang manunugis. Kita niyo na, sila ang tunay na aswang. Sabat pa ng tiya ni Osmar. Pero hindi kami aswang. Kami ay mga manunugis na mga aswang. Hulaw ng matanda at biglang kumuha ng asin ang matanda at binuo sa sarili at ganun din sa mga kasama nito hanggang sa walang nangyari. Ito ang patunay na hindi kami aswang. Wika na matandang babae. Maya-maya pa ay pinagis na matandang babae ang asin sa mga kabaryo ni na Lolo Elmo at kasama na sila doon at agad nagsihiyawan ang mga kamag-anak ni Osmar na waring napapaso ito. Hiyaw ng tiya ni Osmar. Tiya, aswang kayo? Tanong ni Osmar na may halong pagkagulat. Ngayon, sinong aswang dito? Wika ng matandang babae sa kabaryo ni na Lolo Elmo. Kaya nandito kami sa baryo nyo dahil kami ang tunay na manunugis ng mga aswang. At nakapunta kami dito dahil sa humingi ng tulong ang inyong punong barangay. Wika na matandang babae. Mga kabaryo, tama ang sinabi ng punong manunugis. Humingi ako ng tulong sa kanila. Ngayon, alam na natin kung sinong aswang dito sa baryo natin. Wika ng punong barangay. Ang anim sa kamag-anak ni Osmar ay nagpalit anyo
at naging isang mabangis na aswang ang mga ito. Ngayon, dahil alam nyo na kami ang mga aswang, dapat kayong mamatay lahat. Lalong-lalo ka na. Manunugis ka. Wika ng tiya ni Osmar na nasa anyong aswang na at sumugod ito sa matandang manunugis. Habang naglalabanan ang mga aswang at ang mga manunugis, ay agad naman tumulong ang mga kabaryo ni Lolo Elmo sa mga manunugis. Nang matuon na ang tingin ng tiya ni Osmar sa buntis na nanay ni Lolo Elmo, ay agad itong sinugod ng tiya ni Osmar. Subukan nyo na ubusin kami. Mamamatay ang mag-inang ito. Wika ng tiya ni Osmar habang bihag sina Lolo Elmo at ang nanay nitong buntis. "Huwag ang mag-ina ko!" Wika ng tatay ni Lolo Elmo. Nang pasugod na ang tatay ni Lolo Elmo na may hawak na matulis na sibat, pinag-aksaya ng oras ang matandang manunugis at hinampas ang tiya ni Osmar na aswang ng buntot pagi. Hiyaw nito at nabitawan ng tiya ni Osmar ang mag-ina na si Lolo Elmo at tinarak ng tatay ni Lolo Elmo ang sibat na hawak nito sa balikat ng tiya ni Osmar. Habang nakatarak ang sibat ng tatay ni Lolo Elmo, ay tinusok muna ng manunugis ang bulo sa lupa at sabay inorasyonan ito. Nung binigwasan ng aswang ang tatay ni Lolo Elmo, ay tumilapon ito at sumugod naman si Osmar sa tiya nito. Dahil sa lakas nito ay tumilapon lamang si Osmar. Maya-maya pa ay nilapitan ulit ng tiya ni Osmar ang nanay ni Lolo Elmo. Matagal na akong natatakam sa'yo. Wika nito habang nakangisi. Nang akmang kakagatin na ang nanay ni Lolo Elmo, "Iyo, ito ang bulo. Itarak mo ito sa kanya. Mabisa ito dahil may orasyon na yan." Sigaw ng matandang babae, sabay hagis sa tatay ni Lolo Elmo. At agad itong tinarak ng tatay ni Lolo Elmo ang bulo sa likod ng tiya ni Osmar. Baka ilamero ka. Wika ng aswang. At humarap sa tatay ni Lolo Elmo ang aswang at tinarak ng tatay ni Lolo Elmo ang bulo sa dibdib nito. "Wala kang karapatan na hawakan o saktan ng mag-ina ko," wika ng tatay ni Lolo Elmo. At ito ay lalo pa niyang diniinan ang pagtarak ng bulo. Hanggang sa bumalik sa pagiging tao ang anyo nito, maya-maya pa ay kumulubot ang balat nito at unti-unti na nalusaw ang tiya ni Osmar na aswang. At ang natira na lang parang maitim na holen at yung ang pinuha ng matandang manunugis at inilagay sa isang bote na may orasyon at unti-unti namatay ang iba pang aswang. "Ngayon, matatahimik na ang baryo na ito," wika ng matandang manunugis. "Mga kasama, humihingi ako ng patawad sa gulong dinulot ng mga kamag-anak ko," wika ni Osmar sa mga kabaryo nito. "Baka isa ka din sa kanila," wika ng isang kabaryo nila. "Huminahon kayo. Si Osmar ay malayong kamag-anak ng mga aswang na yan. Wala sa dugo ni Osmar ang pagiging aswang dahil hindi naman siyang nakatanggap ng sisiw," paliwanag ng babaeng manunugis sa mga kabaryo ng Lolong Elmo ko. "Mga kabaryo, ngayon natugis na natin ang totoong aswang dito sa baryo natin. Magiging mapanatag na ang loob nating lahat," wika ng punong barangay. Lumipas ang ilang dekada ay tahimik na at mapayapa ang baryo
nila Lolo Elmo. Minsan, kung sino pa ang nagmamalinis, ayun pa ang may tinatagong baho at walang tinatagong baho na di sumisingaw. Ulit, ako po si Sam at ito ang horror experience ng Lolo Elmo ko. Dear Kap Carl, magandang gabi po sa iyo Kap Carl at sa mga nakikinig. Ako po si Matthew mula sa Dumaguete City. Isa po akong staff sa isang restaurant sa BGC ngayon. Lumuwas po ako sa Maynila noong pagkatapos ng pandemya para maghanap ng panibagong trabaho. Dati po kasi, ang trabaho ko sa Dumaguete ay isang sales clerk at dahil nagpandemya, nagsimula na din na magbawas ng tao ang kumpanya namin at isa ako doon sa natanggal. Kap Carl, ang horror experience ko ay nangyari na dito sa Maynila. Pero di ko po alam kung pasok po ito sa Tagalog horror stories nyo. Pero, i-share ko na din ang katakot-takot na karanasan ko. August 25, 2023 ay natanggap po ako sa trabaho. Kasabayan ko po si Marvin. At dahil sabay kami nag-training sa restaurant, ay naging matalik ko siyang kaibigan. Nung nakapasa kami sa training, naging regular na din kami. Kaya sumasabay na din kami sa mga katrabaho namin na matagal na. Isang araw, habang break time namin, ay nagkayayaan kami ng inuman. Oh, sino sasama iinom next week? Wika ni Jen. Nga pala Kap, si Jen ay isang kahera sa restaurant at matagal na po siyang nagtatrabaho doon at doon na yata siyang tatanda. Siyempre, sasama kami ni Matthew, tugon ni Marvin. Uy, bakla, pinagsasabi mo, wika ko kay Marvin. Alam mo naman na di ko yan ka-close, di ba? Dagdag ko pa ng pabulong kay Marvin. Hayaan mo na bes, malay mo maging close kayo, tugon ni Marvin habang nakangiti ito. Sige, ito na lang. Sumama na lang ang gusto, ang ayaw at nag-iinarte lang, wag na sumama. Wika ni Jen na nagtataray. Tingnan mo yan bes, katurong-turong pa ng mata. Kala mo naman maganda. Buka naman tuyot, wika ko kay Martin. Well, mas maganda tayong dalawa dyan. Mukhang tukmol naman yan eh, bulong ni Marvin sa akin at nagtawanan kami. Kap Carl, mainit talaga ang dugo namin dyan kay Jen. Bukod sa maarte na, ngayon daw mapapag nag-uutos sa amin. March 2024, team building po namin Kap. Dahil mahal na araw at yun lang ang time namin na makapagpahinga sa trabaho. At yun din yung time na yun ay sarado yung mall. Kaya napagpasyahan ng management namin na mag-team building kami sa Batangas. Bale, 3 araw kami doon at 2 gabi. Habang naglalakad kami papuntang campsite, OMG, malamok dito, wika ni Jen na halata naman nag-iinarte lang siya. Kaya panay spray siya ng spray ng alkohol kung saan-saan. Jen, huwag kang spray ng spray, wika ni Marvin. Paki mo, mataray na sagot ni Jen kay Marvin. Kakaspray mo dyan, baka may matamaan ka na di natin nakikita at gantihan ka. Alam mo naman na patay ang Diyos ngayon. Mas malakas ang mga sasamang elemento.
Dahil wala ang tagapagbantay natin. Wika ulit ni Marvin kay Jen. Ang arte mo talaga. Basta, kung ano mangyari sa'yo, labas na kami dyan ha. At sana, maingkanto ka. Wika ko kay Jen. Whatever, mga baklang albularya. Tugon ni Jen habang nagpapaturong ng mga mata at tawa ng tawa. Nakala mo naloloka. Nang nasa campsite na kami, Kap Carl, napawaw talaga kami sa ganda ng talon at linaw ng tubig. Parang nakatakas kami sa polusyon sa Maynila. Bes, si Jen talaga, di nag-iingat. Alam niya naman na patay ang Diyos natin. Wika ni Marvin. Bes, 2024 na. Naniniwala ka pa din doon? Wika ko sa kanya. So, ikaw, hindi din naniniwala? Tanong ni Marvin sa akin. Naniniwala din naman. Pilit kong sagot kay Marvin. Nag-aayos na ang lahat para maligo sa talon. Ay, biglang nagsalita ang isang pinakamataas sa management namin na si Ma'am Karen. Bago ang lahat, magsitipon-tipon muna tayo at magdasal. Sigaw ni Ma'am Karen. Tinawag ni Ma'am Karen si Jen para pangunahan ang panalangin. Jen, ikaw na magdasal para sa lahat. Wika nito kay Jen. Ay ma'am, di po ako pala dasal eh. Tugon ni Jen kay Ma'am Karen. Kaya si Marvin ang pinadasal ni Ma'am Karen. O sige, Marvin, ikaw na magdasal. Habang nagdadasal na at ang lahat ay taimtim na nakapikit at nakayuko maliban kay Jen na panay picture at paturong-turong na mata kay Marvin. Eksena talaga tong babaitang to. Mabulong ko sa sarili ko habang nakatingin kay Jen. Nang natapos na ang pagdadasal, ay nagsalita si Jen. Ang tagal-tagal naman magdasal. Akala mo naman, misa. Magpapari ka ba o madre? Wika ni Jen kay Marvin habang tumatawa. Hindi na ito pinansin ni Marvin. Habang naliligo na ang lahat, biglang nagpatugtog si Jen ng pagkalakas-lakas na music at tapon ng mga bote ng alak kung saan-saan. Grabe talaga si Jen. Wala talagang respeto sa lugar na ito. Wika ni Marvin sa akin. Oo nga bes. Tugon ko naman sa kanya. Kinagabihan, pagkatapos namin kumain, ay agad silang tumambay sa bonfire at nagkwentuhan ng mga nakakatakot na karanasan. Nung nagkukwento na si Marvin, hindi niya na to natapos dahil umiksena na naman si Jen. Nako guys, magpapaniwala na naman ba kayo kay Marvin? Marvin, walang multo o engkanto sa mundong ito. Tayo lang ang nasa mundong ibabaw. Wika ni Jen na halatang lasing na. Alam mo Jen, kung di ka naniniwala, respetuhin mo na lang ang paniniwala ng ibang tao. Wika ko kay Jen. What? Respetuhin? Ang kabulukan ng paniniwala nila, ganun ba? Kung may mga engkanto dito, dapat nakikita natin sila. Wika ni Jen habang sumisigaw. Habang natutulog na yung iba at kami ay nagiinuman pa din, biglang may sumigaw sa may camping tent. Tulong! Sigaw ni Ma'am Karen. Nagsitakbuhan kami lahat sa tent na kung saan ay nagkakagulo. Kap Carl, nakita namin si Jen. Nanlilisik ang mga mata at sobrang lakas nito. Pinipigilan na siya ng 5 lalaki. Naka-workmate din namin. Ito na nga ba sinasabi ko? Wika ni Marvin. Mamatay na kayo lahat, mga walang respeto.
Wika ni Jen na boses, lalaki. Hindi namin pwede ibiyahe si Jen dahil bundok ang pinuntahan namin at kailangan pang maglakad ng 1.5 oras. Kaya pumunta kami sa isang bahay na namamahala sa talon. Nung kakatok pa lang si Marvin, ay agad bumungad sa amin si Mang Jonel. Ay kabayo, wika ni Marvin na nagulat. Sorry po sa istorbo, Mang Jonel. Yung kasamahan po kasi namin, Di pa tapos magsalita si Marvin, ay agad nagsalita si Mang Jonel. Sinapian? Yan ang kahihinatnan pag ang lugar na di sa inyo ay di nyo nirerespeto. Wika nito sa amin. Mauna na kayo doon, susunod ako. Dagdag pa nito. Pagbalik namin ay nagdalasal na sila lahat. Habang si Jen, tawa lang ng tawa na boses lalaki. Bes, sumabay tayo, wika ni Marvin sa akin. Bilang tugon ko ay tumangulang ako sa kanya. Ama namin, sumalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Natahimik kayo? Marunong din ako niyan. Mga hangal. Sinabayan kami ni Jen na boses lalaki, Kap Carl. Huwag niyong pansinin. Ipagpatuloy niyo lang ang pagdarasal. Wika ni Marvin. Ikaw, Matthew, di ba? Di ka din naniniwala sa amin? Wika ng boses lalaki sa akin. Pakiusap, umalis ka na sa katawan ni Jen. Pakikiusap ko sa boses lalaki. Di ba? Ito ang hiling mo? Ang masaniban ko? Hindi lang ako nag-iisa sa katawan niya. At dahil itong babaeng ito ay walang respeto sa amin, dapat lang siyang mamatay. At ikaw, huwag ka na magdasal dahil hindi naman bagay sa inyo. Dahil di naman talaga kayo paladasal, di ba? At ikaw, Marvin, kunwari ka ba, maka-Diyos? Iisa ka din sa dininwala sa kanya dati, di ba? Hindi siya pinansin ni Marvin at tuloy-tuloy lang ang pagdadarasal namin. Huwag niyo nang pag-aksiyan pa ng oras ang babaeng to. Di ba? Galit kayo lahat sa kanya. Ang pa-plastic niyo. Wika ng boses lalaki sa amin. Galit kami, oo. Pero hindi namin hahayaan na basta-basta nyo na lang siyang kunin sa amin. Dahil kahit galit kami dyan, may pinagsamahan din kami. Sigaw pa sa boses lalaki. Mga kasamahan, magsipikit ulit tayo at sabay-sabay tayo magdasal para sa kaligtasan ni Jen. Wika ko dahil sa mataimtim naming pagdadasal. Di nagtagal ay napasigaw ito. Mga hangal kayo lahat! At biglang nawala ng malay si Jen. Maya-maya, dumating si Mang Jonel. Kamusta na siya? Wika nito. Nawala na siya ng malay, Mang Jonel. Wika ni Marvin. Nararamdaman ko pa din ang mga presensya ng inkantong sumanib sa batang to. Di lang pala isa. Dapat magawa ng paraan to. Wika ni Mang Jonel sa amin. Ano pong paraan? Tanong ko kay Mang Jonel. Kung sino sinapian ngayon ay kailangan niyang mag-alay bukas ng umaga ng puting manok. Tugon nito sa akin. Maya-maya pa ay nagising si Jen at uhaw na uhaw ito. Jen, kamusta pakiramdam mo? Wika ni Ma'am Karen kay Jen.
Nauuhaw po ako, wika ni Jen habang umiiyak. Pinainom namin siya ng tubig nang mahimasmasan si Jen. Guys, sorry sa lahat at salamat kahit naiinis pala kayo sa akin at nagagalit. Di niyo pa din ako pinabayaan. Nakikita ko kayo kanina kung paano niyo nilabanan ang inkantong sumanib sa akin. Maraming salamat talaga sa inyo. At humihingi din ako ng paumanhin sa mga inkantong nagambala ko. Wika ni Jen. Kinabukasan ay nag-alay kami ng puting manok at nagdasal ulit. Habang pauwi na kami, Marvin at Matthew, sorry sa lahat ha. Tama nga kayo. Matthew, kailangan natin respetuhin ang bawat isa sa mga paniniwala man yan o sa kung anong bagay. Wika ni Jen sa amin. Wala na yun. Kalimutan mo na. Tugon ko sa kanya. Okay na yun. At sana may natutunan ka sa mga nangyari sa'yo. Ika ni Marvin kay Jen. Kaya sa mga nakikinig, respetuhin po natin ang mga paniniwala ng iba. Kung di ka naniniwala, idedma mo na lang. Huwag na magsalita na di maganda. At magdasal tayo palagi sa kasayahan man o kalungkutan. Ako po ulit si Matthew mula sa Dumaguete City. At ito ang horror story ko.